Magandang araw mga kaibigan. Ito, breaking news. Tuloy na ang pagsampa ng impeachment complaint laban kay BP Sara. Okay, pasalamatan ko muna ang aking dalawang kaibigang researcher, si Chris Torres and Yodora. Silang nagpapadala sa akin ng mga videos or post na ito, kaya nakaka-update ako sa inyo. Ito, breaking news ng TV5. Post ng TV5. Posted 30 minutes ago. Okay, basa ha. Akbayan Representative Percy Sendanya will endorse the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte to be presented by some advocacy groups, civil society organizations, religious leaders, and sectoral representatives later at 2:30 p.m. Ano ngayon? 2:54 na. As I speak. 2:30 p.m. In the office of the Secretary General of the House. News 5. So, tuloy na. By this time, nandun na. Naisampa na. At isang kongresista lang ang mag-endorse. Yun na. So, Akbayan, ito yung grupo ni Senator Risa Hontiveros, kaalyado rin ng Makabayan Black. So, ito naman, mayroong, kasi, ito ngayon, supalpal ang mga kongresista. Sino bang mga kongresista? Congressman Konghon, nasabi na wala. Congressman Joel Chua. Ang daming nagsasabi na wala, hindi man namin napag-uusapan yan. We are just finding the truth for good government and public accountability. Ganun lang, sinasabi niya, wala daw. Hindi na pag-usapan ang impeachment. Ngayon, sinampa na. Sinong niloloko ninyo? Ito, may interview kay Senator Amy. Today ba ito? Na foresight na ni Senator Amy na itutuloy yung impeachment. Pakinggan natin tong interview na ito at komentary ni PH Update. Katrabaho naman tayo, iwas muna tayo sa alyansa, kasi mauuwi sa politika, at ipagdasal natin sila. Higit sa lahat, sana ang maghari sa buhay at puso ng bawat isa ay yung kapakanan ng Pilipino. Yun na lamang. Hindi ka na kay alyansa kasi alam mo, walang endorsing power ang kapatid mo. Hindi ka nagpunta kay BP Sara kasi masasaktan yung damdamin ng kapatid mong bangag. Yun lang naman kasimple, ganun lang naman kasimple yun. At least nasa gitna ka kahit papano yung mga taga-suporta ng mga Duterte. Kung meron ka mabubuduli sa dalawa, okay na yun. Diba? Yun lang naman yan. Pero sa tingin nyo po mga kababayan, kung si BP Sara presidente, hindi didikit niyang si Amy Marcos dito kay BP. Kung itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte presidente, hindi ho siya magpapa-endorse, hindi ho siya sasama sa senatorial seat ng administrasyon. Ang alam mo, Senator Amy Marcos, ganito lang yan. Nakikita nyo sa survey, naririnig nyo sa tao, galit ang sambayan ng Pilipino sa kapatid mo. Yun ho yun. Pero ilang senador ho yung nanawagan na sana daw mag-intervene kayo bilang ang kapatid ng Pangulo at bilang malapit kay BP Sara para daw mapahupa yung kahit papano yung tension. Mukha naman na nagkakatahimik na ng kaunti. Pero ito nga, abala ako dito sa impeachment na ipapadala ng Kongreso sa susunod na linggo dahil mukhang itutuloy naman ito talaga. Tutuloy. Talaga ang plano. At very polarizing to watak-watak na nga tayo. Nagiging Luzon versus Dismin tayo. Ang sagwa naman kasi laging naririnig ko sa tatay ko, laging si Bene, talagang isang bansa, isang diwa. Literal ako. So ano yung mga pahayag nitong si Marcos Bangag? Ganito lang pala ho yun. O kaya, didistansya ako.
Papadala ako ng text dito kay Tunying. Okay, so bago pa itong breaking news ng News 5, nauna nang sinabi ni Senator Remy na monitor niya na isasampa na ang impeachment complaint. So, naging totoo yung kanyang prediction at naisampa na. Okay, magbasa lang tayo ng mga comments ha. Ami Balista Kabansag. Sinabi na nga ni Marcos na huwag nang ituloy ang impeachment. Ano ba kayo na pangunahan nyo, Presidenteng Marcos? Hindi naman kayo ang pinagsabihan ni BP. Kaloka talaga. Okay. Lydia Sige Dais. PBBM is the Commander-in-Chief. You ought to respect and follow his pronouncement. Let there be peace in our beloved country in Jesus' mighty name. Funny Military Files. Ito, medyo nang-aasar ito. I speak on behalf of all Filipino citizens. We want to say a big thank you, PBBM. This is amazing. You are a brilliant mind. So smart, talented, trustworthy, compassionate, competent, intelligent, educated, supportive, dedicated, creative, honest, and helpful to all of us Filipinos. We appreciate it. Medyo may pagka-sarcastic ito. Sinundan niya, salamat PBBM at konti na lang aasenso na ang Pilipinas sa illegal na droga. Hamakin mo nga naman sa Congress, pinaimbestigahan ang paggurgor sa mga adik kaysa sa mga biktima ng mga adik. The best ka talaga. Sana meron din reward kung sino pinakamaraming nabenta na pulburon. Okay. Ano pang mga... Edwin Iscoro, sabi niya, go, 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 good luck. Yung pag-file ng impeachment. Si Romar Sendred, diyan na magkakagulo ng tuluyan sa impeachment na yan. RL Barcode, sabi, bring it on. Sandy Aragon, I hope and pray that the lead prosecutor of the House be Dan Fernandez. Bakit si Dan Fernandez? Jimmy B. Bala, sa dami ng duwag at kurap na dapat pakinggan yan, walang mangyayari dyan sa sobrang takot sa mga Duterte. Antonio Dongenes, impeachment para sa BP, tuloy nyo lang. Pinapasok na ng Rusya ang teritoryo natin. Nagkaproblema na si PBBM, dagdagan nyo pa. Kung sa bagay, sana naman kayo, sanay na kayo sa panggugulo sa gobyerno. Okay. So, kailan lang nagsabi, yung nag-leak message 2 days ago? Tapos, ang unang kumontra yung Makabayan Black na huwag kayong makialam. Do not interfere in purely legislative matters. Sabi ng Makabayan Black. Ang speaker naman, tahimik. Nung tinanong siya ng media doon sa bicameral conference committee ng budget, hindi siya sumagot eh. Dinidma lang. So ang nagsalita yung Makabayan Black. Sabi ng mga deputy speakers na wala silang plano, hindi na pag-uusapan. Kailan kung may mag-file, aksyonan nila. Ito na. Hopefully na hindi ito kuryente itong post ng pinost ng News 5 o TV5 na by 2:30 na i-file na. So magkakaroon tayo ng update mamaya. Ano na ang mangyari? Una, sa relasyon ng Pangulo at kay Speaker. Kasi, very clear yung, hindi naman order, hiling bilang Pangulo. Huwag nyo nang ituloy dahil it's a waste of time.
Kaya lang, lumalabas, hindi nakinig ang mga kongresista. Anong ibig sabihin nito? So, yan, malaking question yan. At dito naman ngayon, anong mangyayari dito sa Kongreso, siguradong papasa yan. I-endorse yan sa Senado. So, sa Senado, makakakuha ba ng... Kasi, political trial ito, hindi yung lakas ng ebidensya o mahinang ebidensya. Hindi. Depende sa political inclination ng mga senador. Ano sa tingin nyo? Marami bang senador na susuporta kay BP Sara? I-comment nyo po, no?